Magandang araw sa lahat at welcome back sa channel. Sa video na ito, pag-usapan natin ang isa sa pinaka-importanting bagong assets na papasok sa Philippine Navy, ang brand new offshore patrol vessel na Future BRP Raja Sulaiman o PS-20, kasama ang 5 pa nitong sister ships. Pero malinaw agad, hindi lang ito basta patrol vessel. Ayon mismo sa Philippine Navy, ang mga barkong ito ay maaring i-optimize para sa anti-submarine warfare o ASW, isang kakayahang napakahalaga lalo na sa kasalukuyang maritime security environment ng bansa, partikular sa West Philippine Sea. Ang BRP Raja Sulaiman ang magiging lead ship ng Raja Sulaiman-class offshore patrol vessels, at ito rin ang kauna-unahang OPV na itinayo ng HD Hyundai Heavy Industries para sa Philippine Navy. Ang disenyo ng barkong ito ay nakatuon sa sustained operations. Ibig sabihin, kaya nitong manatili sa dagat ng mas matagal at magsagawa ng tuloy-tuloy na patrols kumpara sa mas lumang mga barko ng PN. Ang layunin nito, tiyakin ng consistent at responsible naval presence sa maritime zones ng Pilipinas, mula coastal areas hanggang sa Exclusive Economic Zone o EEZ, kasama na ang West Philippine Sea. May kabuuang 6 na barko sa klaseng ito at inaasahang may deliver lahat sa loob ng susunod na 2 hanggang 3 taon. Isa sa pinaka-importanting katangian ng Raja Sulaiman-class OPVs ay ang paggamit nito ng mission modules. Ayon kay Captain Maricel Martinez, ang mga barkong ito ay modular ang disenyo. Ibig sabihin, maaari silang i-configure depende sa mission na kanilang gagampanan. Kasama sa mga mission modules na ito ang anti-submarine warfare, search and rescue, at humanitarian assistance and disaster relief. Depende sa tasking ng barko, ang mga modules na ito ay ikinakarga bago pa lamang umalis ng pantalan, na nagbibigay sa Philippine Navy ng malaking flexibility sa paggamit ng isang platform para sa iba't ibang uri ng operasyon. Pagdating sa ASW, mahalagang maunawaan kung gaano ito ka-critical sa modern naval warfare. Ang anti-submarine warfare ay tumutukoy sa kakayahan ng isang navy na mag-detect, mag-track at kung kinakailangan, mag-neutralize ng mga submarines. Ang submarines ay isa sa mga pinakamapanganib na banta sa dagat dahil sa kakayahan nilang manatiling tago habang may kakayahang umatake sa surface ships at sea lines of communication. Para sa isang bansang arkipelago tulad ng Pilipinas, ang pagkakaroon ng ASW capability ay hindi optional. Ito ay kritikal sa pagprotekta ng teritoryo, kalakalan at maritime interests ng bansa. Isa sa mga dahilan kung bakit epektibo ang Raja Sulaiman-class OPVs para sa ASW missions ay ang paggamit nito ng helideck. Ayon kay Captain Maricel Martinez, malaking bentahe ito dahil ang mga barkong ito ay maaaring ipares sa ASW helicopters. Sa kasalukuyan, may 2 AW-159 Wildcat anti-submarine helicopters na nasa serbisyo na ng Philippine Navy. At bukod pa rito, may mga ulat na plano pang kumuha ng 4 hanggang 6 na karagdagang units, hindi lamang para sa Miguel Malvar-class frigates, kundi pati na rin sa Raja Sulaiman-class OPVs. Kapag pinagsama ang isang surface ship na may ASW mission module at isang ASW-capable helicopter, nagiging isang force multiplier ito. Kahit hindi kasing laki ng isang frigate, ang isang OPV na may kakayahang mag-operate ng ASW helicopter ay kayang magsagawa ng submarine detection, magbigay ng real-time intelligence at magsilbing deterrent laban sa mga underwater threats. Para sa Philippine Navy, ito ay isang cost-effective na paraan upang mapalawak ang ASW coverage ng bansa, lalo na sa malalawakang bahagi ng EEZ kung saan mahalaga ang tuloy-tuloy na presensya. Hindi lamang ASW ang role ng Raja Sulaiman-class OPVs. Ayon sa PN, ang mga barkong ito ay idinisenyo para mag-operate mula sa littoral areas hanggang sa EEZ. Mainam sila para sa maritime patrols, maritime domain awareness, at law enforcement missions ayon sa international law. Sa pamamagitan ng mga operasyong ito,
makakatulong ang mga OPVs sa proteksyon ng mga Filipino fishermen at sa pagsusulong ng ligtas at responsableng aktibidad sa dagat. Sa konteksto ng West Philippine Sea, napakahalaga ng ganitong uri ng barko. Ang Raja Sulaiman class OPVs ay hindi idinisenyo bilang escalation platforms, kundi bilang presence platforms. Sa modern naval strategy, ang presensya sa dagat ay kapangyarihan. Ipinapakita nito na may kakayahan at may determinasyon ang isang bansa na bantayan at ipagtanggol ang kanyang maritime rights. At sa kakayahan ng mga OPVs na magsagawa ng sustained patrols, nagkakaroon ng Philippine Navy ng mas malakas na boses at impluensya sa mga pinagtatalunang karagatan. Ang kontrata para sa 6 na Raja Sulaiman class OPVs ay nagkakahalaga ng humigit sa 30 billion pesos, isang malaking pamumuhunan sa kakayahan ng Philippine Navy. Ang lead ship, ang BRP Raja Sulaiman PS-20, ay inilunsad noong June 11, 2025 sa shipyard ng HD Hyundai Heavy Industries sa Ulsan, South Korea. Sa mga susunod na taon, inaasahang mapapasok na ito sa aktibong serbisyo at magiging isa sa mga pangunahing haligi ng offshore patrol at ASW-capable fleet ng bansa. Sa kabuuan, ang Raja Sulaiman class OPVs ay hindi lamang dagdag barko sa inventory ng Philippine Navy. Ito ay dagdag kakayahan, dagdag flexibility, at dagdag presensya sa dagat. At sa kakayahan nitong magdala ng ASW mission modules at makipag-operate sa ASW helicopters, malinaw na isa ito sa pinaka-strategic at forward-looking naval acquisitions ng Pilipinas sa mga nagdaang taon. Kung gusto ninyo ng mas malalim na discussion tungkol sa ASW capability ng Philippine Navy o comparison ng Raja Sulaiman class laban sa ibang OPV sa rehiyon, ilagay lang ang inyong comments sa baba. Huwag kalilimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na upload.